Mabuhay sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang sikreto ng munggo, paano kontrolin ang diabetes. Alamin sa 5 minuto sa aking 35 taong karanasan bilang doktor, direktang gumagabay at nagpapayo sa nutrisyon sa libu-libong Pilipino na may type 2 diabetes. Napansin ko ang isang nakababahalang kabalintunaan na patuloy na nangyayari. Ang aking mga pasyente ay nagtitiis ng matinding paghihigpit sa pagkain. Hindi sila makakain ng kanin ng busog, iniiwasan ang matatamis na prutas at lubusang umiiwas sa mga kakanin. Ang mga kainan ng pamilya ay nagiging walang lasa at kulang sa kagalakan. Ngunit bakit ang kanilang blood sugar levels ay nananatiling pabago-bago, minsan ay bumababa, nang labis na nanghihina sila, at minsan naman ay umaabot sa 15,016 mmol/L na nagdudulot ng pagkabalisa at puyat? Kulang ba sa dosis ang gamot? O lumalala na ang sakit? Sa totoo lang, ang problema ay nasa pagtatangka ninyong pigilin ang apoy ng blood sugar sa pamamagitan ng pagbabawas ng intake, ngunit hindi ninyo namamalayan na nilalampasan ninyo ang mga bumbero, ang mga natural na bodyguard na may kakayahang patayin ang pamamaga at insulin resistance mula sa ugat. Alam ba ninyo, sa inyong sariling kusina ay mayroong isang napakapamilyar na butil. Napakamura nito na makakabili kayo ng isang malaking bag sa palengke sa halagang 20 puring. Napakapamilyar nito na kadalasan ay binabalewala natin ito. Ngunit tinatawag ito ng mga nutrition scientist sa buong mundo bilang ang mortal na kaaway ng insulin resistance. Hindi ito ang mamahaling dongchong siakaw o ginseng. Ito ay walang iba kundi ang munggo. Ngunit paano kumain ng munggo upang maging gamot? At paano naman ito magiging lason na magpapataas ng inyong blood sugar? Ang hangganan ay napakanipis. Ngayon, hindi na ako magsasalita ng teorya mula sa libro. Dumiretso na tayo sa paksa. Tatalakayin ko sa inyo ang 4 na paraan ng pagkain upang makontrol ang inyong blood sugar, ang 4 na simple at madaling paraan ng paghahanda na kayang gawin ng sinuman, ngunit napakalakas ng epekto nito upang makatulong sa inyo na mapanatili ang stable na blood sugar, mabawasan ang kolesterol, at makatulog ng mahimbing muli kung pagod na kayo sa pag-inom ng gamot. Sa halip na kumain at gusto ninyong makahanap ng ligtas na solusyon mula sa kalikasan, mangyaring uminom ng isang basong tubig, umupo ng tahimik at panoorin ang buong video na ito. Kasama ako, simulan na natin. Bago ko kayo turuan ng mga paraan ng pagluluto, gusto kong lubusan ninyong maunawaan ang ugat ng problema. Bakit ko inirerekomenda na kumain kayo ng munggo at hindi ng black beans o red beans? Mayroong 2 siyentipikong sikreto sa maliit na butil na ito na bihirang sabihin sa inyo ng mga kumpanya ng gamot. Sikreto 1, napakababang glycemic index, GI. Alam ninyong lahat na ang pinakakinatatakutan ng mga diabetic ay ang mga pagkain na may mataas na GI. Ang puting kanin ay 72, tinapay ay 75, samantalang ang munggo, ang GI nito ay humigit kumulang 38. Ang bilang na 38 na ito ay mas mababa kaysa sa brown rice, 50 at oats, 55. Ibig sabihin, kapag kumain kayo ng munggo, ang asukal sa dugo ay papasok ng dahan-dahan, tulad ng isang maliit na batis, hindi tulad ng rumaragasang talon. Ang inyong pancreas ay hindi mabibigla, hindi na kailangang mag-overwork. Sikreto. Pangalawa, ang aktibong sangkap na dehydroinositol, DCI. Ito ang pinakamahiwagang bahagi. Ang type 2 diabetes ay sa esensya ay sanhi ng insulin resistance ng mga cells. Ibig sabihin, ang insulin key ay naroroon pa rin, ngunit ang lock sa cell ay kinakalawang, hindi mabuksan upang tanggapin ang asukal
Ang DCI na ito at ang Vitexin layer sa balat ng munggo ay gumagana bilang isang locksmith. Nakakatulong ito na tanggalin ang kalawang na ginagawang muling sensitibo ang cell sa insulin. Kapag kumain kayo ng munggo sa tamang paraan, inaayos ninyo ang metabolic engine mula sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit maraming pasyente ko ang nakaramdam ng mas malakas at mas stable na blood sugar pagkatapos ng isang buwan na pagkain ng munggo. Ngayon, hindi ko na kayo patatagalin pa. Dumiretso na tayo sa unang paraan. Napakadaling gawin nito na kahit gaano kayo kabisi o kapagod, 5 minuto lang ang kailangan upang maisakatuparan. Paraan 1. Inihaw na munggo na inumin para sa detoxification. Ang unang paraan at ang paraan na inirerekomenda kong gawin ninyo kaagad bukas ay ang inihaw na munggo na inumin. Maraming pasyente ang nagrereklamo sa akin. Dr. Renato, mahigpit akong nagdieta, kaunti lang ang kinakain kong kanin sa gabi. Ngunit bakit mataas pa rin ang blood sugar ko pagkagising sa umaga? Ito ay senyales na ang inyong atay ay nagtatrabaho ng labis. Hindi makontrol ang dami ng asukal na inilalabas sa gabi. Ang inihaw na munggo na inumin ang tagapagligtas para sa atay at napakahusay sa pagpapababa ng blood sugar sa umaga. Narito ang detalyadong paraan ng paggawa. Mangyaring isulat ninyo ito. Hakbang 1. Kumuha ng humigit kumulang 1 dakot ng munggo na may balat, mapipsipida. Hugasan ng maigi upang maalis ang dumi at patuyuin. Hakbang 2. Pinakamahalaga, ilagay ang munggo sa kawali. Buksan ang katamtamang apoy. Haluin ng pantay-pantay hanggang sa tumigas ang butil. Bahagyang magbago ang kulay ng balat at lalo na, dapat may amoy na mabango na lumalabas. Hakbang 3. Ilagay ang inihaw na munggo sa kaldero. Magdagdag ng 1 litro ng tubig. Pakuluan sa loob ng 15 kulang 20 minuto upang lumabas ang essence. O mas simple pa, ilagay ang inihaw na munggo sa isang termos, ibuhos ang kumukulong tubig at i-brew tulad ng tsaa. Bakit kailangan itong ihawin? Maraming tao ang direktang nagluluto, ngunit inirerekomenda ko ang pag-ihaw. Ang init sa pag-ihaw ay makakatulong sa balat ng munggo na tumigas. Ang mga antioxidant na sangkap ay mas malakas na na-activate. Ang nilutong tubig ay magiging malinaw, mabango, at napakasarap inumin. Hindi maamoy na tulad ng hilaw na munggo. Salain ang tubig na ito. Palamigin o inumin ng mainit. Inumin ito sa buong araw sa halip na ordinaryong tubig. Mahalagang paalala, huwag magdagdag ng asukal. Ang natural na tamis at amoy ng inihaw na munggo ay sapat na. Uminom ng tubig na ito sa loob ng 1 linggo at mararamdaman ninyo ang gaan ng inyong katawan, mas malinaw ang ihi at mas malalim ang inyong pagtulog. Paraan 2, munggo mix sa kanin. Isang healthy na alternatibo sa almirol. Ang pag-inom ng tubig ay napakabuti para sa detoxification. Ngunit alam kong ang pinakamalaking problema, ang pinakamalaking pagkainggit ng mga diabetic sa Pilipinas ay ang paghahangad ng kanin. Buong buhay kayong kumain ng kanin. Ngayon sasabihin ninyong iwasan ang kanin at kumain ng gulay at karne. Paano ninyo ito matitiis? Kapag kumain kayo ng kaunti, nagugutom kayo at bumababa ang blood sugar. Ngunit kapag kumain ng busog, tumataas ang blood sugar. Ang pangalawang paraan na ito ay lubusang lulutas sa problemang iyon, munggo mixed sa kanin, upang mas madaling maunawaan. Ang isang mangkok ng 100% puting kanin ay mabilis na nagiging asukal, mabilis itong natutunaw ng tiyan, at biglang bumubuhos ang asukal sa dugo. Ngunit ang munggo ay naglalaman ng resistant starch at napakataas na plant-based protein. Kapag pinagsama ninyo ang munggo sa kanin, ang fiber at protein ng munggo ay lilikha ng isang net. Ang net na ito ay mahigpit na hahawak sa mga butil ng kanin na pumipilit sa tiyan na dahan-dahang tunawin.
Dahil dito, dahan-dahang papasok ang asukal sa dugo at labis na magpapasalamat ang inyong pancreas para dito. Tip, sa masarap na pagluluto, ibabad ang munggo sa loob ng 2040 na oras upang lumambot ang butil. Pagkatapos, maaari ninyo itong i-steam ng hiwalay at ihalo sa kanin o mas madali, hugasan ang bigas, ilagay ang munggo at lutuin nang magkasama sa rice cooker. Golden ratio. Inirerekomenda ko na magsimula kayo sa ratio na 1 bahagi ng munggo sa 2 bahagi ng bigas. Kapag nasanay na kayo, itaas ito sa 1 bahagi ng munggo sa 1 bahagi ng bigas. Kapag kumain kayo ng munggo, mix sa kanin, tandaan na nguyain ng maigi ang malinamnam at malambot na lasa ng munggo na hinaluan ng malagkit at matamis na lasa ng bagong lutong kanin. Sa totoo lang, mas masarap pa ito kaysa sa puting kanin. At ang pinakamahalaga, kumain kayo ng kalahating mangkok lamang, ngunit mararamdaman ninyong busog kayo. Nang matagal, busog hanggang gabi, nang hindi nagugutom o pinagpapawisan. Ngayong tanghali o gabi, subukan ninyong magluto ng 1 palayok ng munggo, mix sa kanin para sa buong pamilya. Mabuti hindi lamang para sa inyo, kundi para sa buong pamilya. Paraan 3. Toge ng munggo, super fiber. Bukod sa butil, mayroon ding ibang anyo ang munggo na tinatawag ng mga siyentipiko na superfood na may 3 beses na mas maraming fiber kaysa sa tuyong butil. Mahuhulaan ba ninyo kung ano ito? Ito ay walang iba kundi ang toge ng munggo. Nakakagulat na katotohanan, maraming tao ang natatakot kumain ng toge dahil sa takot na gumagamit sila ng growth hormones. Totoo na may batayan ang takot na ito. Ngunit kung titingnan natin mula sa purong nutritional perspective, ang toge ay mas mahusay kaysa sa butil sa isang mahalagang punto. Kapag ang butil ay sumibol at naging toge, halos naubos na nito ang nakaimbak na starch upang palakihin ang halaman. Dahil dito, ang nilalaman ng starch sa toge ay halos 0 sa kabilang banda. Ang nilalaman ng vitamin C, vitamin E, at soluble fiber ay tumataas ng maraming beses. Kapag ang soluble fiber sa toge ay pumasok sa bituka, hihigop ito ng tubig at mamamaga na bumubuo ng isang gel layer na parang espongha. Ang espongha na ito ay babalutin ang pagkain na pumipigil sa asukal mula sa ibang pagkain na maabsorb sa dugo. Ang pagkain ng 1 plato ng toge bago kumain ng kanin ay parang nagsusuot kayo ng baluti para sa inyong bituka. Tip sa aplikasyon tungkol sa pinagmulan. Inirerekomenda ko na kayo mismo ang gumawa ng toge sa bahay, gumamit ng milk carton, plastic basket, o binutasan na plastic bottle. Napakadaling gawin. 3 araw lang ay may makakain na kayo, malinis at ganap na ligtas. Pinakamahusay na paraan ng pagkain. Kung malinis ang toge na gawa sa bahay, maaari ninyo itong kainin ng hilaw. Kung hindi, i-blanch ng bahagya o i-stir fry ng mabilisan. Tandaan, i-stir fry lang sa mataas na apoy sa loob ng 1 minuto. Haluin ng mabilis upang maluto ng bahagya at tanggalin kaagad sa apoy. Huwag lutuin ng matagal. Mawawala ang mga bitamina. Sayang. Mayroon ba sa inyo na gumagawa ng toge sa bahay? Mayroon ba kayong mga tip upang makagawa ng mataba at puting toge ng walang kemikal? Mangyaring magkomento at ibahagi ang inyong karanasan sa lahat. Paraan 4. Lugaw ng munggo at brown rice, ang perpektong almusal. Ang 3 paraan, ang pagkain ng toge, ay napakabuti. Ngunit para sa mga matatanda na mahina ang ngipin o madalas nilalamig ang tiyan at hirap sa pagtunaw, ang pagkain ng hilaw na toge ay minsan mahirap tunawin. Kung gayon, ang 4 na paraan na ito ang nutritional gift para sa mga matatanda, mga taong mahina ang katawan, lugaw ng munggo at brown rice. Ang mga matatanda na may diabetes ay madaling magkaroon
ng malnutrisyon at pagkawala ng kalamnan dahil sa sobrang paghihigpit sa pagkain, kasama pa ang mahinang ngipin na nagpapahirap sa pagmuya kaya't kumakain ng basta-basta. Ang resulta ay kakulangan sa nutrisyon, humihinang immune system, matagal gumaling ang sugat sa kamay at paa, at palaging pagod at walang sigla. Ang lugaw na ito ay naglalaman ng 3 gintong elemento, mabagal na starch mula sa brown rice at munggo, protein mula sa munggo, at kaunting lean meat o isda tulad ng tilapia o bangus, bitamina at mineral na nakakatulong sa paggaling ng kalusugan, tamang paraan ng pagluluto, gumamit ng brown rice, red o black glutinous rice sa halip na puting bigas. Ang brown rice ay may mas maraming bran na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Pakuluan ang munggo na may balat hanggang sa lumambot ng husto. Pagkatapos, idagdag ang brown rice at lutuin ng magkasama. Magdagdag ng humigit kumulang 50 gram ng ground lean meat o isda. Timplahan ng bahagya lamang, ginintuang oras. Ang pagkaing ito ay pinakamainam kainin sa almusal, sa umaga. Kailangan natin ng enerhiya upang gumana sa buong araw, ngunit kailangan din nating kontrolin ang blood sugar pagkatapos ng mahabang gabi. Ang lugaw ng munggo at brown rice ay perpektong nakakatugon sa pangangailangan na iyon, madaling tunawin, nagpapainit sa tiyan, nagbibigay ng matagal na enerhiya, nang hindi nagpapataas ng asukal, bagamat napakabuti ng lugaw. Mangyaring tandaan, ang lugaw ay isang likidong anyo na mas madaling maabsorb kaysa sa kanin, kaya't kumain lamang ng humigit kumulang isang maliit na mangkok, tulad ng tiyawan bawat almusal. Huwag dahil sa masarap at madaling lunukin ay kumain ng 2 o 3 malalaking mangkok. Kung kumain kayo ng sobra, tataas pa rin ang blood sugar. Minamahal kong mga kaibigan, kakashare ko lang ng 4 na siyentipikong paraan ng pagkain na parang mga mahahalagang gamot. Gayunpaman, kailangan kong huminto rito upang babalaan kayo tungkol sa isang napakahalagang bagay. Mayroong isang paraan ng pagkain ng munggo na ginagawa ng 90% ng mga Pilipino na nagiging sanhi upang ito ay maging lason para sa mga diabetic mula sa pagiging gamot na pampasigla. Ito ay ang tradisyonal na kaugalian ng pagkain ng ginataang munggo, munggo na may gata. Maraming tao ang simpleng nag-iisip, sabi ng doktor, mabuti ang munggo, kaya't magluluto ako ng ginataan para malamig at masustansiya. Ngunit mahal kong mga kaibigan, ang lamig ay hindi pa nakikita, ngunit ang pinsala ay malinaw na. Bakit mapanganib ang ginataan upang masarap? Ano ang madalas nating ginagawa? Una, pinapakulo natin ang munggo hanggang sa lumambot ng husto. Nagpapataas ito ng glycemic index at mabilis na naabsorb ang asukal. Pangalawa, naglalagay kayo ng puting asukal o rock sugar. Ito ang number 1 na kaaway. Pangatlo, naglalagay kayo ng creamy na gata. Ang saturated fat na ito ay nagpapataas ng insulin resistance. Pang-apat, marami ang nagdaragdag pa ng tapioca starch o cornstarch para sa lapot na nagdaragdag ng napakalaking dami ng starch. Ang isang mangkok ng gataang munggo na may halo-halo ay isang tunay na sugar bomb sa isang mangkok lamang. Ang blood sugar, pagkatapos ng 1 oras, ay maaaring umabot sa 8,500 ng normal. Ang inyong pagsisikap sa pag-inom ng gamot at paghihigpit sa pagkain sa buong linggo ay masasayang lang. Taos pusong payo. Kung gusto ninyong kumain ng likidong pagkain, kumain ng lugaw tulad ng paraan 4 o uminom ng inihaw na munggo na inumin tulad ng paraan 1. Kung labis kayong nanghihingi ng matamis, gumamit ng kaunting sugar substitute tulad ng isomalt o stevia. Ngunit pinakamabuti, matutong mahalin ang natural na tamis ng munggo. Ang pagkain ng kaunti ang matamis ay makakatulong sa inyong atay at bato, sabi-sabi na may patunay.
Upang mas makakumbinsi kayo sa mga pamamaraan na kakashare ko lang, ikukuwento ko ng maikli ang kwento ni Aling Nena, isang paborito kong pasyente sa aking klinika. Si Aling Nena ay 55 taong gulang ngayong taon at may diabetes na sa loob ng 8 taon. Si Aling Nena ay napakahigpit sa pag-inom ng gamot. Anuman ang ireseta ng doktor, iniinom niya, walang mintis sa oras. Ngunit ang problema ay ang kanyang HbA1c. Ang average na blood sugar level sa loob ng 3 buwan ay palaging nasa red alert na 7, 500 pa. Ang dahilan ay madalas siyang nagugutom o bumababa ang blood sugar sa hapon, kaya't madalas siyang kumain ng biscuits, saging o kamote bilang snacks. Nang dumating siya sa akin, hindi ako nagdagdag ng gamot. Pinayuhan ko lang siyang baguhin ang kanyang mga gawi sa pagkain, ganap na iwasan ang mga kakanin at snacks. Sa halip, kapag nagugutom, kumain ng steamed munggo, palitan ang ordinaryong tubig ng inihaw na munggo na inumin. Sa tanghalian, kumain ng munggo, mixed sa kanin. Sa simula, hindi masyadong naniwala si Aling Nena. Sabi niya, ganito lang kasimple at gagaling ang sakit. Ngunit dahil sa sakit, ginawa niya ang lahat ng paraan at patuloy siyang sumunod. Ang resulta ay nakakagulat. Pagkatapos ng eksaktong 3 buwan, bumalik siya para sa follow-up check-up. Alam ba ninyo, pumasok si Aling Nena sa aking opisina na nakangiti. Ibinigay niya sa akin ang kanyang test results at ang kanyang HbA1c ay bumaba sa 6.8%. Isang numero na sa loob ng 8 taon ay pinangarap lamang niya. Ang kanyang pangunahing doktor ay nagulat din at isinaalang-alang na bawasan ang dosis ng kanyang insulin injection. Ang kwento ni Aling Nena ay nagpapatunay na ang maliliit na pagbabago sa kusina ay maaaring magdulot ng malaking resulta sa ospital. Ang munggo ay nakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang cravings at patatagin ang kanyang blood sugar sa pinakanatural na paraan. Marahil marami sa inyo rito ang mga guro, retiradong opisyal na mahilig matuto ng malalim tungkol sa kaalaman. Magtataka kayo kung bakit ang pagkain lang ng munggo ay nakakabawas ng insulin resistance. Ipapakita ko sa inyo ito sa isang mas madaling maunawaan na paraan sa pamamagitan ng larawang ito. Isipin na ang inyong cell ay isang bahay. Ang insulin ay ang susi upang buksan ang pinto upang makapasok ang asukal sa bahay kapag may type 2 diabetes. Dahil sa visceral fat at pamamaga, ang lock sa pinto ng bahay ay kinakalawang. Ang insulin key ay nakasaksak ngunit hindi mabuksan, hindi makapasok ang asukal sa bahay at patuloy itong gumagala sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng traffic congestion. Iyon ang phenomenon ng mataas na blood sugar. Ang mga aktibong sangkap sa munggo, lalo na ang DCI at Vitexin, ay gumagana bilang napakalakas na rust removers. Pumapasok sila sa katawan, nililinis ang mga locks na ito na ginagawang mas madali ang pagpihit ng insulin key. Dahil dito, bumubukas ang pinto at ang asukal ay pumapasok sa cell upang makagawa ng enerhiya upang mapakain ang katawan. Ito ang mekanismo ng paggaling mula sa ugat, kaya't kapag kumain kayo ng munggo, ginagamot ninyo ang sakit mula sa pinagmulan na nakakatulong sa katawan na gumaling sa sarili nito. At hindi lang ito pagdieta upang iwasan ang asukal. Gayunpaman, ang munggo ay mayroon ding mga bawal. Sa katutubong medisina at maging sa modernong medisina ay kinikilala ito. Kung mali ang pagkakakabit ninyo, maaaring mawala ang epekto ng gamot na iniinom ninyo at maaaring makasama pa. Kailangan kong bigyang diin ang bahaging ito. Mangyaring pakinggan ninyo ng mabuti. Unang bawal, pag-inom ng gamot gamit ang tubig ng munggo. Ang munggo ay may napakalakas na kakayahang mag-detoxify sa tradisyonal na gamot. Ginagamit ito para sa pag-detoxify ng food poisoning. Dahil napakabuti nito sa pag-detoxify, kung iinom kayo ng gamot para sa high blood pressure, diabetes,
heart disease gamit ang tubig ng munggo o kumain ng munggo kaagad pagkatapos uminom ng gamot, maaari nitong tanggalin din ang gamot. Ituturing nito ang gamot bilang isang banyagang substansya at ilalabas ito na magpapawala ng bisa ng gamot, tamang paraan. Kumain o uminom ng munggo nang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng gamot, ikalawang bawal, pagsasama sa malamig na pagkain. Ang munggo ay may malamig na katangian. Ang mga matatanda ay madalas na may mahinang tiyan. Kung kumain kayo ng lugaw ng munggo at pagkatapos ay kumain ng watermelon, pear, o uminom ng isang basong malamig na tubig bilang dessert, ang resulta ng pagtatagpo ng lamig sa lamig ay magdudulot ng abdominal discomfort, bloating, at loose stools kaagad, na magdudulot ng labis na pagkapagod, tamang paraan, upang balansehin ang malamig na katangian. Kapag nagluluto kayo ng lugaw o inumin na munggo, maglagay ng ilang hiwa ng sariwang luya. Ang luya ay may mainit na katangian na magbabalanse, na magpapainit sa inyong tiyan at mas madaling tunawin. Ito ay isang maliit na tip mula sa mga nakatatanda noong sinaunang panahon, ngunit napakasiyentipiko. Naaalala na ba ninyo nang mabuti ang patakaran ng 2 oras na paghihintay at pagdaragdag ng luya? Kung naaalala ninyo, mangyaring magkomento ng "naaalala ko" sa ibaba upang makatiyak ako anumang labis ay hindi mabuti, maging ang ginseng o bird's nest. Ganoon din ang munggo. Maraming tao ang nakakakita na napakabuti nito, kaya't kumakain sila ng 1 kilo ng munggo araw-araw na kapalit ng kanin. Mali ito. Inirekomenda ng mga nutritionist na ang mga diabetic ay dapat lamang kumain ng maximum na 150 gram ng tuyong munggo bawat araw, nakatumbas ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na taels ng lutong munggo. Mga dahilan: ang pagkain ng sobrang fiber nang biglaan ay magpapahirap sa tiyan na magdudulot ng bloating at discomfort. Ang balat ng munggo ay naglalaman ng phytates. Kung labis kayong kukuha ng sangkap na ito, babawasan nito ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium, iron, at zinc. Solusyon: matalinong pamamahagi. Hatiin ninyo ito ng ganito. Ito ang pinakamainam: 1 maliit na mangkok ng lugaw ng munggo at brown rice sa umaga, 1 kalahating mangkok ng munggo mixed sa kanin sa tanghalian, sa hapon at gabi. Uminom ng inihaw na munggo na inumin. Sa ganitong paraan, sapat ang nutrisyon, ligtas, at walang takot sa side effects. Sa huli, kailangan kong bigyang diin ang bahaging ito. Mayroong mga partikular na grupo na hindi dapat o dapat na limitahan ang pagkain ng munggo. Tingnan ninyo kung kabilang kayo sa grupong ito. Pangkat 1, mga taong may malamig na katawan na may diarrhea. Kung nararamdaman ninyong laging malamig ang inyong kamay at paa, takot sa hangin, o madalas na may loose stools at umuugong ang tiyan, pansamantala ay huwag kumain ng munggo, o kung kakain man, dapat itong inihaw ng mabuti, lutuin ng matagal na may maraming luya. Kung may diarrhea at kakain ng munggo, lalala ang sakit. Pangkat 2, mga taong may kidney failure o kidney complications. Ito ay isang napakahalagang grupo. Ang matagal na diabetes ay madaling humantong sa kidney complications. Kung sinabi ng doktor ninyo na mahina na ang inyong bato, mataas ang potassium level sa dugo, o mataas ang uric acid, gout. Bakit? Ang munggo ay naglalaman ng maraming potassium at plant-based protein. Ang mahinang bato ay hindi kayang salain ang dami ng potassium na ito, na magdudulot ng accumulation sa dugo, na maaaring magdulot ng heart rhythm disorders. Napakapanganib. Tamang pagkilos para sa mga may sakit sa bato. Pinakamabuti na kumonsulta sa inyong doktor. Sa antas ng sakit ng bato ko, maaari ba akong kumain ng munggo? At kadalasan, dapat lang kayong uminom ng malabnaw na pinakuluan ng munggo upang makuha ang DCI vitamin.
ngunit hindi dapat kainin ang butil ng munggo. Ang kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan, kaya't hindi masama ang maging maingat, mga kaibigan, minamahal kong mga kaibigan. Ang diabetes ay isang hindi inaasahang kasama. Maaaring hindi natin ito maitaboy kaagad, ngunit lubusan natin itong makakasama ng payapa, kontrolado sa ating mga kamay, salamat sa tamang kaalaman at gintong pagkain tulad ng munggo. Sa halip na mag-alala tungkol sa complications tulad ng pagkabulag, kidney failure, o pagputol ng paa, simulan ninyong kumilos ngayon. Magsimula sa pinakamaliit na bagay sa inyong kusina. Ibuod ko ang 4 na gintong susi para sa inyo. Inihaw na munggo na inumin. Detoxifies ang atay. Inumin kapalit ng tubig. Munggo mixed sa kanin. Kainin ng busog. Masarap. Walang takot sa pagtaas ng asukal. Toge ng munggo. Super fiber. Baluti para sa bituka. Lugaw ng munggo. At brown rice. Nutritional breakfast para sa mga matatanda. Piliin ang pinakamadaling paraan at subukan ito bukas. Naniniwala ako na labis na magpapasalamat sa inyo ang inyong katawan. Aling paraan ang susubukan ninyo muna o may mga tanong pa ba kayo tungkol sa pagluluto? Mangyaring magkomento sa ibaba upang malaman ko. Susubukan ko ang paraan isa o gusto ko ang munggo mixed sa kanin. Babasahin at sasagutin ko ang bawat komento ninyo. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito na nagbibigay sa inyo ng dagdag na tiwala at kaalaman upang labanan ang sakit, mangyaring bigyan ako ng isang like at mag-subscribe sa channel ng Diabetes sa Katandaan ngayon. Tandaan na i-click din ang bell icon sa tabi upang kayo ang unang makakatanggap ng aking mga bagong video. Ako, si Dr. Renato Bagani. Nais kong hilingin sa inyo ang patuloy na kalusugan, kapayapaan, magandang blood sugar levels, at masasarap na pagkain kasama ang inyong mga anak at apo. Paalam, at makikita ko kayo sa susunod na masigasig na video.